Kaya Mark, paano po natin masisimulan sa mga interesado pong mag-file ng isang reklamong impeachment? Ano pong proseso? May steps yan, MJ. Himay-himay natin to. Hindi pwede shortcut? Hindi pwede shortcut, ha? Himay-himay natin to kasi ito yung hindi na-comply sa kaso ni VP Sara. Okay, sige. Okay. First, una, filing. File ka muna ng impeachment complaint. Verified impeachment complaint. Filing. So, sino ang pwede mag-file? Any congressman pwedeng mag-file ng kaso or any citizen of the Republic of the Philippines. But, kung citizen ka of the Republic of the Philippines, kailangan na-attach yung sa complaint mo may resolution of endorsement of at least one congressman. So, kung citizen ka ng Pilipinas, mag-file ka ng kaso ng impeachment laban sa isang impeachable officer, kailangan may resolution of endorsement ng at least isang congressman. Or, yung congressman mismo ang mag-file ng kaso. Kung wala doon, ikaw citizen ka, walang endorsement ng congressman, mababasura ang kaso. Filing stage, dalawa ang pwede mag-file, pwede ang any congressman or pwedeng citizen, pero pag citizen, kailangan with the proper endorsement of a congressman. So, filing stage yan. Pag na-file na, kailangan isama ang impeachment complaint. It should be included in the next order of business within 10 days. Kailangan isama sa order of business doon sa plenary ng Congress within 10 calendar days. So, siyempre, pag-file doon, 10 days, dapat isama na sa kalendaryo ng order of business ng plenary. Alam mo naman ang plenary, MJ, yung maraming mga congressman, di ba? 10 days, dapat masama na yun sa pag-usapan within 10 days from the file. Paano kung hindi masali sa OB, sa order of business, yung impeachment complaint? Yun nga, so sabihin, nalabag na ang ating saligang batas. Kasi very clear, kailangan after the filing, isama sa order of business sa plenary within 10 days. Pagkatapos, pag na-serve nasama na sa plenary within 10 days, it should be referred to a proper committee within 3 calendar days. I-refer sa proper committee. Anong committee na to? Committee on Justice. So, kailangan i-refer sa Committee on Justice within 3 calendar days. Pag na-refer na sa Committee on Justice, within 60 days, dapat magpasya sila, iakyat ba yung kaso pabalik sa plenary or i-dismiss nila. Anong boto ang kailangan? At least majority of all the members ng Committee on Justice ang makaside kung ibasura ba ang complaint or iakyat doon sa lower house o sa plenary. Then, mag-report dapat ang Committee on Justice doon sa plenary mag-report kung anong nangyari sa kanilang desisyon. Ang 1/3 ay kung 310, nasa 104. O hindi bababa. Ganito na lang, hindi bababa sa 100 na mga congressman. 100 congressman. Pagkatapos doon, pag nag-report na ang Committee on Justice, pagbotohan na yan within 10 days doon sa plenary. Kung i-adapt ba nila or i-dismiss nila yung kaso. So yun ang ibig sabihin, yun ang requirement. So pagkatapos doon, pag gusto nilang i-adapt ang resolution ng DOJ o ng Committee on Justice, kailangan it should be properly verified. Ibig sabihin, yung congressman na pabor doon sa articles of impeachment, kailangan i-verify nila, pipirmahan nila yung articles of impeachment in front of the Secretary General. It should be properly verified. Hindi pwedeng e-signature. Yun ang nangyari sa kaso yata ni VP Sara. May mga congressman na e-signature ang pagperma. Di ba nakita niyo yung mga perma? May mga e-signature. So hindi pwede. Kasi lang personally verified before the Secretary General. Yun yan. So hindi pwede na yung ibang congressman, hindi ka binasa yung articles of impeachment, nakaperma lang, akala nila attendance sheet lang yun. Attendance sheet or nag-check attendance lang sila. Hindi. Kailangan, bago nila permahan yun, nabasa nila ang verified complaint of impeachment that will constitute an articles of impeachment. So yun yan. So ibig sabihin, bago nila permahan, it should be properly verified before the Secretary General
of the House of Representatives. Balikan ko lang konti kay Mark yung sa referral, no, yung pagsama sa OB. Kaya pala, sa order of business, kaya pala hindi tinanggap ng House Secretary General yung isang reklamo naman na isasumpa sana ng Duterte Youth Party List laban kay President BBM. Dahil pag tinanggap yun ng SecGen, automatic pala. Automatic. I-refer siya sa, Yun. sa OPA. Pag tinanggap na, kailangan within 10 days. Yung impeachment complaint ni President Bongbong Marcos. Yun yan. So 10 days dapat i-refer din. Pagkatapos, doon na sa Committee on Justice. So dito tayo kay BP Sara na kaso. Kailangan within 10 days, yung mga congressman na pabor sa impeachment, they should verify the verified complaint of impeachment before the Secretary General. Hindi pwede na e-signature, hindi pwede na, hindi nila nabasa, perma lang sila, hindi nila naintindihan ano yung pinirmahan nila. Pagkatapos noon, pag may 1/3 na, ang verified complaint of impeachment, matatawag na articles of impeachment. Yun yan. Pero, Kuya Mark, sa kaso ni VP, parang hindi dumaan sa Committee on Justice ang reklamo. Actually, yung pagdaan sa Committee on Justice, may dalawang view yan. May isang view na pwedeng hindi na dumaan sa Committee on Justice basta approved by at least 1/3. So hindi issue yung, hindi mandatory actually ang pagdaan sa Justice Committee kasi yun din ang nangyayari sa impeachment complaint ni former President Joseph Estrada. Hindi dumaan siya sa Justice Department Justice Committee as long as mapermahan ng at least 1/3, but it should be verified before the Secretary General na nakaperma sila, totoo yung perma na yan, hindi yan peke na perma, hindi pwedeng e-signature. Yun yan. So hindi siya mandatory kasi yun din ang nangyayari sa kaso ni former President Joseph Estrada. Tsaka mabusisi, 60. Ikaw ba naman, 60 days, di ba? 60 days. Mabusisi yun. Matrabaho. Pwedeng para mabilisan, kahit wala na yun, basta may 1/3 na perma, 1/3 na pabor sa impeachment, pwede na yan. Basta properly verified with before the Secretary General. Para at least ma-verify natin yung mga perma ng mga senador o mga congressman, totoo yun, legit yun, hindi yun peke, and hindi pwedeng e-signature. So yun yan. Pag meron na yan, yung verified complaint of impeachment, matatawag na articles of impeachment. Okay.